Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, Huya Sir. Brother Tony, good evening. Huwag ka muna umupo, Brother Tony. Sister Sai, good evening. Sister Rona and Sister Ara, magandang gabi sa ating lahat. Hindi ako naubo. Ako natatawa kay Brother Tony. Mukhang excited ka, Brother Tony. Yes, sir. Sa ating pag-uusapan Mapapaupo ka talaga ngayong gabi. Pag yun ang pag-uusapan natin, mapapaupo ka talaga. Mapapaubo ka para kang may umaano sa dibdib mo. Yes, sir. Dahil sa ating pag-uusapan, yung naisip ko tuloy yung example ni pastor ng preaching eh. May gumagano doon sa dibdib. Yun. Kaya siya napapaubo. Yun, sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi na nakapag-log on, to all of you early birds, good evening to all of you. Sister Ara? Good evening po sa inyong lahat. Ayan, at syempre, gusto nating batiin muna yung mga viewers natin na maagang nanonood na sa mga oras po na ito. Syempre, unang-una, gusto ko munang batiin, sir, ang ating mga grupo sa Team Preparation sa lahat mula sa Amen. grupo ng Team Fearless, sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio na hahabol yan. Habol yan, mamaya. Hahabol yan. At sunod naman po sa Team Purposeful sa pangunguna ni Sir Alfonso Owera. At ganun din sa Team Steadfast sa pangunguna ni Sir Dave de la Cruz. At Amen, ganun Sir din po Dave. sa Team Patient sa pangunguna ni Sir George R. George. Ayan, Andiyan na good siya. evening po. At syempre, hindi lamang po yun, kasama rin po natin ang ibang mga kagrupo po natin dito, kagaya ni Ma'am Jenny Reparado. Good evening sa iyo, Ma'am Jenny. At ganoon din po si Ma'am Genevieve Gaa. Hello, Ma'am Genevieve. Amen. Magandang gabi. At si Sir George, watching na siya si Sir George. George. Hello po. At si Sir Daniel Gutierrez, good evening din po sa iyo. Hello, sir. At ganoon din po si Ma'am Jatrice Quintana. Hi, Hello. Jat. Si Sir Ruben Obidos, si Ma'am Rowena Salem, at si Ma'am Flor Solomon. Kasama na po natin ngayong gabi. At ganoon din po, kasama rin po natin si Sir Renante Bayubay. Good evening. Si Sir Jong evening, sir. Bautista. At si Sir Dylan Blake. Bojong, shout out to you. Yan. At ganoon din po si Sir Juan Joel Galvez Tandoy. At Yan, ganoon din po Pastor si Joel. Ma'am Noyce Navarro. Hello, Ma'am Noyce. Si Sir Joseph Montalvo. At ganoon din po si Sir J.R. Louis Hello, Ruiz. sir. Kasama na po Sir. natin ngayong gabi. At syempre, mag-tune in lang, keep tuning in po dahil kagaya ng sinabi ni Sir Tony at ni Sir Roy, ay talaga namang maganda ang pag-uusapan po natin. Ay, talaga. Sa gabing ito. Talaga. Ayan, kaya naman yung iba ay babatiin po ng magandang kasama natin na parang si... Yun. Ay, Kinakabahan ako sasabihin ni Ma'am Ara. Muli po magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko pong batiin ang mga nakita ko po sa aking gadget. Nakita ko na po ang aking magandang nanay, Mami Cecilia Ampig. Good evening, Mami. At syempre nakita ko na rin si Sister Chris. Ayan, Sister Chris kapag Ampig. Good evening. Sisi, mag-enjoy ka dyan. At syempre nakita ko na rin ito nanonood. Si Sir Popoy, Sir Abrel Carlos, nanonood na rin siya. Amen, Sir Popoy. Yan. At dito nanonood na rin si Yusuka. Yan, di ko alam kung sino to. Tapos, Yusuka. yun. Tsaka si June Mark Roa, good evening po. Amen, Si Brother Sir Junmar. Luis Austero, si Ma'am Joan Terencio, good evening. At si Doc Eugene Mendoza, good evening. Hello, Doc Nina. Ayan. Pati po si Ma'am Helen Capundan, nanonood na rin po. Si Ma'am Mary Jane Torion. At syempre si Ma'am Noyce, ang sabi ni Ma'am Noyce, hindi daw ako na traffic. Yes, nandito na ako, Ma'am Noyce. Ayan. At muli gusto ko pong batiin ang lahat po ng team preparation na nanonood na. At syempre yung mga ka-churchmate natin sa CBBC CSI. At syempre, gusto ko rin pong batiin lahat po ng iba pang members ng ating CBBC CSI family. Good evening po sa mga ibang mission churches at sa mga iba pong nakakapanood po at lagi pong nanonood. Good evening po sa inyo. At nakita ko na rin dito, nanonood na rin po si Preacher Ian Cuares. Good evening po, Sir Ian, at kalit po kay Amen, Ma'am Sir Shona. Ian. Good Good evening evening. po. At gusto ko pong batiin lahat po ng Team Patient at ang Central South Family. Magandang gabi po at magsama-sama po tayong matuto ngayong gabi. Ayan, Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi sa tanan. At of course, kasama natin si Ma'am April sa Team Fearless. At Amen, si Ma'am Teacher April. Rian, kasama din po natin. And Sir Carl Beltran, sir, good evening po. Si Ma'am Sandra,
si Ma'am Jem from Pantanta, at Opo. sa West Bank family, at ang ating mga Ascom boys and Ascom girls, of course. Yun, na- shout out sa mga Opo. Ascom boys and girls. Yes, present po sila palagi. At Amen. of course, babatiin ko ang aking magandang nanay sa kanyang 72nd birthday Ay, wow! ngayon. Ilan man, ilan? araw. 72. Wow! Wow. 72. May Happy 2 years birthday, ng Ma'am bonus. Jessie. Kaya, thank you sa panibagong taon. At sa lahat ng mga nag-birthday, of course, dahil first Friday of March ngayon. Uy, Ang ano? bilis ng Ay, panahon. First Friday of March. Yes. Wow. Happy birthday na. Happy Lapit birthday na. na. Happy birthday. Yun. And please mag-tune in lang tayo dahil marami tayong matutunan ngayong gabi. Amen. Amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-host. Kuya sir, no? Kaya napakaganda po ngayon pong gabi pong ito. Especially sa mga kagrupo natin ng team preparation, ito na yung pagkakataon natin na makapag-tune in sa ating programa. No? Kaya kung hindi man kayo makakapanood, napakalaki ng mamimiss ninyo, sinasabi ko sa inyo. Malaki talaga yan. Sir. Yun. Yan na naman tayo sa malaki na yan, ha? Oo, totoo yan. Kaya sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, lalong-lalo na yung mga leaders natin. No, kasi syempre, pangit naman na nagli-lead tayo ng mga tao tapos tayo pa yung wala sa programa natin. Yun. Kaya napakaganda na makapag-show up muna yung mga leaders natin. And of course, para ma-encourage din yung mga members natin to tune in our program. Napakahalagang responsibility yan. Lalong-lalo na yung mga leaders natin, yan mga nagpe-prepare. Yan ang mga susunod. Sa ayaw man natin o sa hindi, Sir Sir Roy. George. Yun. Yan ang mga susunod. Yan. Susunod Sir Roy, na. sa ayaw man natin o sa hindi, si Sir Dave na baka sumunod na rin. Ayan. Yun. Naku. Pero bago sila sumunod, Yes, Brother Tony, dapat makinig muna sila ngayong gabi. Yun. Yes, sir. Alam mo, Amen. Brother Tony, no, ikaw ay paubo kanina. Kanina pa utawa ng tawa. Bakit, sir? Kasi iniisip ko ang Hmm. pag-uusapan natin ngayong gabi. Ben. Yun. O, kita mo, tumatawa si Brother Tony. Sapagkat, alam mo, since January, ang pinag-usapan natin is commitment. Yes, sir. Diba? Commitment, it is a strong desire na to accomplish a particular decision. Na dito ka na, ika nga. It involves ideas or concepts like priority, prioritization, uunahin mo, forgetting the other choices na dito ka lang mag-focus. And for tonight, Brother Tony, ang ating pag-uusapan is still part of commitment. Yes. But we will be focusing on a specific topic na Ano ba importante ito sa lahat. Yeah. Ano pa yan, Huya? Importante ito. Tsaka sa lahat ng mga magkakaibigan, importante ito. Yes, sir. Yan, totoo yan. Kaibigan. Sa mga kapatid, sa pamilya, tatay, nanay, sa mga Tama anak yan, nila, sir. importante ito. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Totoo. Lalong-lalo na, Brother Tony. O, kita mo, tumatawa na si Rona. Sa pag-aasawa. Talaga, sir? Importante ito, Brother Amen. Tony. Yes, And sir. I am talking about the commitment to 1, 2, 3, Forgive. forgive. Yun, the commitment to forgive. Alam mo, importante yan. At tatalakayan natin ngayong gabi, bakit importante that you have to commit to forgive one another. Lalong-lalo sa mag-asawa. Sapagkat maraming, ito na naman tayo, maraming away sa mag-aasawa. Nag-uumpisa sa maliit na bagay, Brother Tony. Totoo yan. Ba't naghahantong yan sa hiwalay? Naghahantong yan sa 3 araw, 4 na gabi, na walang usapan, walang ibikan. We are saying, Huyas, nanggaling lang sa maliit na bagay, Maliit na bagay yan. tapos lalaki. Lumalaki. Ganun pala yun, sinasabi ng mga young people natin, Huya. Ay, ganun talaga, Brother Tony. Para pag hindi mo nasubukan yan. Parang tao lang yan, Sir Roy. Ah, Noong una maliit. lumalaki. Ngayon malaki Habang na rin. dumadaan yung panahon, lumalaki. Yun, di ba? So, importante ang the principle of committing to forgive. Man. Sapagkat maraming misunderstanding sa mag-aasawa ang hindi naaabot sa hinahantungan niya. If each, the husband and the wife, may commitment to forgive. Brother Tony, what does it mean to forgive? Yes, sir. So, napakaganda po na we open another topic. Actually, connection pa rin po ito about sa commitment. At we are truly blessed dahil ito po yung mga recently na binahagi ng ating pong pastor, especially last Sunday and of course last Wednesday. No, so and I do believe na dito sa programa pong ito, gagawin po natin ito kumbaga parang review and at the same time magbibigay tayo
ng mga practical examples kung bakit napakahalaga ito, lalong-lalo na sa preparasyon ng mga kabataan natin. Katulad nga ng sinabi kanina ni Sir Roy, walang perpektong relationship, lalong-lalo na sa pag-aasawa. Walang perpekto. Baka iniisip ninyo pag kayo na, all settled na kayo lahat. Wala na kayong problema, lalong-lalo na pag kinasal kayo sa simbahan, baka wala nang problemang kakaharapin. No? Pero sana wag nating isipin yon team preparation na sabihin natin we are all set kasi si pastor naman ang nagkasal, nakakapakinig naman ako, etc. etc. Pero dapat ang unang-una nating ma-check lalong-lalo na sa mga nagpe-prepare nating mga kababaihan o mga kalalakihan ay kung paano kaya tayo mag-forgive. No, actually sa totoo lang isa ito sa maaaring parang binabypass lang natin, parang hindi mahalagang bagay. Pero pag hindi natin ito na-practice, lalong-lalo na sa mahal natin sa buhay, sa ating asawa, ay napakalaking problema talaga yung makakaharap ng mga young people natin sa ngayon. Kaya dapat makitaan nila yung kahalagahan ng ganitong klaseng usapin patungkol sa preparation bago sila pumasok sa pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Alright, kanina sinabi ni Sir Roy, ano nga bang ibig sabihin ng forgiveness? But before that, napakaganda na basahin po muna natin, galing po sa Biblia, na ang forgiveness ay biblical. Maaring kasing sinasabi ng mga young people natin or mga inaabot ng ating pong programa ngayon pong gabi, ang forgiveness ay parang hindi ganun kabigat kasi hindi nila alam na ito ay utos ng Panginoon. No? Kaya alam niyo po mga kapatid, team preparation, sana nakita natin yung kahalagahan ng prinsipyong ito na ang bawat isa sa atin ay matutunan natin, no, na tayo po ay marunong magpatawad. Sabi ng Bible sa Colossians chapter 3 verse number 13, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you. So sa pinakadulo ng verse na ito, sabi ng Bible, so also do ye. Ano man ang mga differences natin, ano man ang mga bagay na hindi natin pagkakaintindihan, tampuhan man, etc., sabi po ng Bible, ina-encourage ang bawat isa po sa atin na tayo po ay magpatawad. No? Alam niyo po, nakakalungkot isipin na ang isang Kristiyano ay hindi marunong magpatawad. Imposible na ang isang Kristiyano na ligtas ay hindi marunong magpatawad. Kasi ang fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, etc., kabilang dun yung forgiveness eh. Napaka-imposible na sasabihin natin, napakabigat ng kasalanan na ginawa niya sa akin. Hindi siya karapat-dapat na bigyan ko ng pagpapatawad. Eventually, pag-uusapan po natin yan. Yun. Kaya napakaganda po na matutunan natin na tayo po ay matutong magpatawad. No? Matutong magpatawad. Yes, sir. Ano ba ibig sabihin na pagpapatawad ba dito? Or Yes, sir. forgiveness or to forgive? Forgiveness. Forgiveness is a commitment and an act of obedience to God. Diyan muna, biblical muna tayo. Yung Yes. ano muna, yung principle muna. Yes, yung principle, foundation. yes. Okay. Another thing, ito po ay forgiveness is a deliberate decision. Napakaganda na ito, Sir Roy. Deliberate decision to release anger and resentment. To release Anger. anger and resentment. Resentment. Ibig sabihin ba na, Tony, ito ay sadya. Yes, Deliberate. Sir. Deliberate eh. Deliberate to stop decision. feeling angry or resentful. Yes, sir. When you stop feeling angry, Sai, ibig sabihin, you are letting go. Binibitawan mo yung galit mo. Yun. Alam mo yung mga ganun definition, madali lang eh. Madaling intindihin. Kung may quiz yung mga taga-subaybay natin, 100% ang mga yan. Pag sinulat nila, what is to forgive? It is to stop feeling angry or resentful. To let go of the anger, especially towards somebody who has offended you. Madali sagutin, madali ma-memorize yan. Sana mahirap yan, Rona. Mahirap gawin. Mahirap gawin. Yes, sir. Yun. Yes, ma'am. Lalong-lalo, dagdagan ko yan, lalong-lalo na within the context of marriage. Yes. Talaga? Talaga. Ang hindi ko maintindihan, nung ikaw lalaki ay naliligaw pa sa naging asawa mo, alam mo, lahat ng hindi pa nga na nagawang kasalanan, pinatawad mo na eh. Di ba? Wala pa siyang atraso eh, pinatawad mo na eh.
Pati yung babae. Wala pang asawa yung lalaki. Kalit-lit na bagay, pinapatawad mo na eh. Bakit nung sila ay nag-asawa na, maliban sa hindi niya pinapatawad, yung ilang taon na nakalipas, ay nahahalungkat pa? Historical. Yun. Hindi lang siya hysterical. Historical. Diba? Ibig sabihin, the commitment to forgive is very important sapagkat pagdating sa context na marriage, maraming away ang maiiwasan. Kung bawat isa may commitment na magpatawad, Brother Tony. Tama yan, Sir Roy. Pag may atraso ang spouse mo, yung husband mo sa iyo, wife, o yung wife mo may atraso sa iyo, husband, dapat alam mo that you have a commitment to forgive. And ngayon, pag-uusapan natin, alam mo, nagustuhan ko actually ito ay preaching ni Pastor. Yes, sir. Na nung narinig ko last Sunday, sabi ko, dapat ito ay maging topic natin sa team preparation. Yes. Sapagkat I believe maraming makikinabang nito. Yes, sir. Kasi ang pangkaraniwang pagkakaintindi natin yung nasa palabas ng mga love story sa pelikula eh. Forgive and forget. Yoy. Talaga. Paalo-aluin pa, sir. Kailangan na aamuhin yung babae para Yun. mag-forgive. Yun. Yun ang napapanood sa palabas eh. Di ba? Oo. Pero hindi yan sa katotohanan. Yeah, Biblically. kaya alam mo ba, Tony, yung last episodes, past 2 or 3 episodes, binanggit natin na yung preparation for marriage, inuumpisahan yan sa junior church. Di ba? And then sa different group natin, sa team focus, sa team until sa team preparation, until kakasal sila. Because what we are trying to mold or to shape here is the character of the people, of the person. Sapagkat maraming away sa mag-asawa ay bunga ng ugali. Ngayon, kung hindi That's right. natin maintindihan yan, na ang character flow natin, makasarili pa rin tayo kahit nag-asawa kayo na ang husband mo, ang wife mo, may character flow pa rin yan, na hindi pa sang-ayon sa'yo. At nasagi yan, at nakaroon kayo na maliit na issue, if you have not made a commitment to forgive your spouse, that small issue, maging cancer yan. Lalaki yan, na po pwedeng ikakahiwalay ng mag-asawa. And hindi ito yung emotional thing na forgive and forget. Pag nag-sorry ito, papatawarin ko naman talaga siya Pag nag-sorry, ayaw humingi ng sorry. Yung principle of forgiving, Brother Tony, is not dependent on the other person. Ano yung other person? Kung hihingi siya ng tawad. Marce, halimbawa ayaw niya mag-sorry sa'yo, kayo mga ladies, grabe kayo manggatong ng kwento. Alam mo, sir, Diba? may prinsipyo din yan si Pastor na alala ko na forgiveness is a gift to yourself. Totoo yan. Bago natin talakayan yan, madalas iniisip natin, papatawarin ng spouse ang kanyang husband or wife pag humingi ng tawad. Halimbawa, that is the wrong principle, Brother Tony. Halimbawa, hindi siya humingi ng tawad. Di manatiling may problema kayo. Walang imikan. Yun. Sabi mo nga, Brother Tony, kanina, to forgive is obedience to God. Because we are commanded to forgive. Ibig sabihin, kahit na hindi pa humingi ng tawad, ang husband o yung wife, dapat yung spouse mismo na naatrasuhan, na kumbaga may offense yung isa, dapat siya mismo pinatawad na niya yung husband niya or yung wife niya. That's why sa sinasabi natin definition, Brother Tony, what is to forgive? It is a deliberate act, sabi mo kanina, to let go of any anger or feeling of resentment towards another person who has offended you. Yeah. Nasaktan ka niya, may atraso siya, kahit hindi pa siya nag-sorry, Brother Tony, pinatawad mo na siya sa ginawa niya. Kahit hindi pa siya nag-sorry, ibig sabihin yung sinasabi mo, Sister Rona, it is being kind to yourself. Yes, sir. Kasi pag hindi mo siya pinatawad, sino ang lugi? Ikaw. Ikaw. Yung sama ng loob na karga mo. Yung dala mong sama ng loob mo. That will eat up into you. Kaninong araw masira, Brother Tony? Sa'yo. Man. Sinong hindi makaisip na maayos? Ikaw. Sino ang papangit ang ugali, papangit ang itsura? Ikaw. Bakit? May atraso siya, kinarga mo ang galit mo. Kinimkim mo. Inalagaan mo. Uy, galit, kumain ka na ba? Oo. Pag nakita mo siya, lalo mong kinakargan yung sarili mo. Lalo ka nakagalit. At pumapangit. At pumapangit. Ibig sabihin,
pinapahirapan mo ang sarili mo. But if you have decided, you have committed to forgive the person, you will let go of any anger, any resentment in you. Dependent kanino? Sa kanyang pagsusorry? Hindi. It is a commitment you made to God and to yourself na pinatawad ko na yan, kahit hindi pa siya mag-sorry. Kung hindi siya mag-sorry, sino ang lugi? Ikaw o siya? Siya ang lugi. Whatever happens, kung ikaw ay nakapag-forgive na, wala ka ng cargo, Brother Tony. Ayan. Ma'am Ara, may sasabihin ka ba? Sige, ma'am. Naalala ko lang po yung prinsipyo nga ng ating mahal na pastor. Yung last preaching na sabi niya, doon papasok yun sa sinasabi mo, sir, na never let your anger hold you hostage. Kung baga maho-hostage ka na po nung galit mo. Kaya nakokontrol ka na talaga kung anong gusto mo. Tsaka may isa pang sinabi ang ating mahal na pastor doon na parang tayo, meron na tayong lisensya na gawin natin yung gusto nating gawin doon sa tao na may atraso sa atin. Kasi nga galit ka. Yun ang maging epekto Yes, sir. pag hindi ka nag-forgive. Yun po. Na ikaw ang gaganti. Kasi ang feeling mo, may karapatan ka na ngayon. Yes, sir. Kasi ang taong yan, may atraso sa'yo. And because of that, nakita mo si Galit, yung pet mo na si Galit, inalagaan mo, pinakain mo, pinapasunshine mo, binibigyan mo ng tubig, lumaki si Galit, inalagaan mo. And ang feeling mo ngayon, may karapatan ka na. Gawin sa kanya, ayon sa kagustuhan mo. Kasi nga, galit ka. Bakit ka galit? May atraso siya sa'yo. Pero sino ang lugi doon? Ikaw. Number one, sabi ko nga, Brother Tony, it is biblical that it is in obedience to God that we are commanded to forgive. Yes. Pangalawa, kanino ba ang paghihiganti? Vengeance is mine, Saith the Lord. Sa Diyos yan. Hindi sa tao yan. Ang tao ay inutusan na mag-forgive, hindi gumanti. Clear. Amen. But vengeance belongs to God. And many times, bagamat alam natin yan, pag ang tao may atraso, ang Krisyano may atraso ibang tao sa kanya, ano naisip mo? Gagantihan ko to. Sino nagkakarga ngayon ng hirap sa kanyang sarili? Yung tao na nag-iisip na, gagantihan kita sa atraso mo sa akin. Because nakalimutan mong gumawa ng commitment to forgive. Ang hirap na, sa totoo lang, Sir Roy, no, kung ilalagay natin yung sarili natin sa isang taong hindi marunong magpatawad, napakalungkot ng buhay ng taong yun. Kasi ihayaan niya ba na yung bigat na nararamdaman niya na hahayaan niya lang na magstay sa kanyang puso at isip at hindi niya may enjoy yung kanyang buhay. Hindi, pakiulit mo, hindi niya may enjoy yung buhay niya eh. Bakit? Pambihira puro galit yung kanyang daladala. Alam niyo, team preparation, napakalungkot naman, lalong-lalo na manatili tayo sa isang sitwasyon habang ikaw ay young people pa lang na hindi ka marunong magpatawad. Napakahirap niyan. Baka dumating tayo sa point, wala pa naman ako dyan sa point na yan bakit ko pa i-apply na yan kaagad? Sana wala naman sanang ganun na mga young people natin ngayon na ganyan yung kaisipan o ganyan yung prinsipyo. No, hindi ko pa naman kailangan yan. Sabi nga ni Pastor Lasande, sino ang mga nasaktan? Lahat tayo Yeah. Lahat tayo, sino man sa atin dito ay nakaranas ng masaktan. No? Kaya kung sino man sigurong papataasin natin dito ng kamay, Oo naman. sigurado, lahat tayo naman, dito. Ay, oo, Diba? talaga. Therefore, lahat tayo ay subject na tayo ay kinakailangan ng forgiveness. So kung tayo ay kinakailangan ng forgiveness, kinakailangan din po natin na mag-forgive. Napakahalaga niyan, hindi plano ng Diyos sa isang kabataan na mananatili ka na nag-iimbak ka ng galit sa iyong puso. Yun. Sir Hindi Tony, ka mag-e-enjoy na pumasok diyan sa buhay pag-aasawa. Ma'am Ron, sige Ma'am Rons. Sir, sorry na-interrupt kita. Kasi yung sinabi mo na lahat nangangailangan ng forgiveness. Dahil balikan natin, sabi nga po ni Pastor na makita doon sa pagpapatawad ang Panginoon. Dahil That's balikan right. natin yung kalagayan natin, sino tayo. Tayo din ay isang makasalanan na kailangan ng kapatawaran ng Panginoon. That's At right. anong sabi? Kaya nga sabi ni Sir Roy, ni Sir Tony kanina, it is obedience to God. Dahil anong sabi po sa Luke chapter 23 verse 34? Then said Jesus, Father, forgive them for they know not what they do. Ito yung time na nasa
nililitis ang nasa crucifixion ang Panginoon. Just imagine sa lahat ng hirap na dinanas ng Panginoon, sasabihin pa niya, Father, forgive them. Kaya nga, dito natin makikita na kahit hindi humingi ng tawad, automatic dapat yung ating pagpapatawa dahil mismo ang Panginoong Hesukristo, siya na ang nag-mediate sa atin na patawarin mo sila, Ama. Yung iba ba doon, kung maalala natin, nagkaroon pa ba sila ng time humingi ng tawad? Hindi na. Dahil nga, saka pa nila kinilala na, ay, Diyos talaga to. After nilang masaksihan yung pangyayari. Kaya, Team Prep, lalo na, commit to forgive. Kahit hindi humingi sa'yo ng tawad. Yun. Alam mo ba, Tony? Yes, Sai. Yes, sir. Naalala ko lang, sir, kasi personal experience, sir. Yun. Tama yan. Sige nga, sige nga. Totoo yan kasi sa family namin, alright. sir. Yung father sige. ko, yun nga, yung iba, alam na yung story namin, no? Yung father ko ay talagang lumipat ng bahay, no? Meron siyang ibang kasama. And sa aming family, sir, kung tutusin ako, kung ako yung pangkaraniwan siguro na wala napapakinggan, baka pumila na ako sa mga social media at irereklamo ko na yung father ko, ganto, ganyan. Pero alam niyo po ang biyaya ng Panginoon, nagpapasalamat ako na dito po kami ng mama ko, dito kami lumaki, dito kami lahat nahubog sa biyaya ng Panginoon, yung preaching. Nasasaktan kami sa ginawa niya, ganon. Pero alam niyo po yung time na nagpipreach si Pastor about sa forgiveness, sabi nga ni Sir Roy kanina tsaka ni Sir Tony kumbaga parang meron kaming lisensyang mag-aaral. Kasi talagang obvious na niloko kaming legal, sa mama ko yung legal. Pero alam niyo po sa biyaya ng Panginoon, doon talaga nag-work yung sinasabi nga ni Pastor sa preaching niya, yung Holy Spirit yung mag-work. Kasi yung time na sa The Baptist Lunch na share ko po ito, yung naging biyaya, nag-guest ako doon na na-hospital yung father ko and then kasama niya yung kanyang kinakasama, no? And then, binisita namin siya ni Graham, yung kapatid ko. Una kong niisip ko sabi ko kay Graham, ano kaya magiging reaction ko pag nakita ko yung other woman? Kasi hindi ko alam baka sa laki ko to, masampal ko to Kasi kumbaga parang ako, may lisensya na ako Makikita ko na siya, Sir Yun. Roy. Kasi nagtatago sila Feeling mo may lisensya ka na. Yes, sir. Kasi siya may atraso. Siya ang may atraso. Kumbaga parang yung lesson natin kanina, na-imagine ko, sir, na kaya ko itong sampalin. Sipahan ko kaya ito pag nakita ko. Parang ganyan. So, pero alam niyo po, yung time na nakita ko siya, na-meet ko siya, meet kami doon sa hospital, talagang alam niyo po, hindi po ako yung kumilos sa sarili ko. Alam ko, Panginoon po. Alam niyo po yung una kong na ginawa. Kinausap ko po siya, sabi ko sa kanya, meron akong i-share sa'yo about sa Bible in 5 minutes. So, alam niyo po, ang una kong sinabi doon sa other woman is, nasyaran ko po siya ng salvation. Wow. And talagang yun po yung sinabi ko kay Pastor, yung kwento ko yun na unang meet namin. Tapos si Graham, ang ginawa naman ni Graham, dahil si Daddy talagang hindi siya makapagsalita, na-stroke siya, ni-review naman ni Graham yung ni Daddy, yung salvation niya. And alam niyo po ako, yung kinento ko yung sa ate ko, sabi ni ate, kasi minimotor kami, kamusta? Ano ba? Okay ba kayo? Sabi ko, yun na-sharean ko ng gospel. Tapos si mama naiyak siya, tears of joy. Pero kung tutuusin, parang andun yung talagang chance ko na, Sir Roy, na bakit po kami, ganyan. Yeah. Lahat ng sakit, kasi hindi mo Feeling mo may karapatan ka yes, tuloy sir, ngayon. Yun Na-imagine ko kanina, Kasi nagkatalakan tayo. sa mata ng batas at sa mata ng Yes. Diyos, siya ang mali. Oo, sir. At kayo ang naatrasuhan. Oo, sir. Parang, So pwede ka nang gumanti o totoo, gawin mong gusto sir. mong gawin. Talagang gano'n. Na-imagine ko. Sorry Wow. po. Talagang, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang sabi ko nga, hindi ako yung kumilos sa sarili, kundi yung Panginoon, yung Holy Spirit na imbes na pwede ko siyang saktan, morahin, gano'n. Pero yung kapatid ko, sabi nga niya, ayaw niya puntaan si Daddy kasi nga, nagalit siya, niloko niya yung mami ko, gano'n. Pero alam niyo yung unang pumasok sa amin, hindi kami nag-usap ni Graham, sir. Sinaran niya kagad si Daddy. Alam namin na si Daddy pero ni-review niya. Ako naman, nasa separate kami nung other wife. Sa gilid kami, sinaran ko siya. And then,
talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa biyaya lang po ng Panginoon. Kaya tama yung sinasabi ni Sir Tony, walang imposible na mag-forgive ka sa taong grabe ang kasalanan. Basta ipapa-work mo lang yung Holy Spirit sa'yo. Wow. And talagang totoo yan, sir. Talagang sabi ko, kahit gaano kalalim yung galit ko, kasi family, sir, eh. Mahal na mahal ko yung daddy ko, pero alam niyo, Napatawad mo siya. in short. napatawad Napatawad that, mo. that time. That And time. then, ngayon, kahit di namin siya kasama, at least, alam mo, sabi nga ni Sir Tony kanina, hindi mo mai-enjoy yung buhay mo, Sir Tony. Kung ikaw ay may galit sa iba. Until now, sir, kasi kung hindi ko pa siya forgive ngayon, hindi namin siya kasama, okay lang kung magkasama sila. Pero kung until now, yung galit ko, grrr, ganyan, daddy ko. Pangit ka sana ngayon. Oo, ma'am, diba? Parang hindi ko So, na-enjoy nung- yung blessing, Sir Roy. Hindi ka na gumanti in short. Yes, sir. Pinatawad mo na. Oo, sir. Yun. Saka mo na sinuntok pagkatapos. Hindi. Oo, sir, Pinatawad muna. Oo, Oo, sir, binigyan ko lang sa gilid, sir, Ayun. paglabas. So, Pero- yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sir, na-share ko talagang proven na Yeah. sa biyaya ng By the Panginoon, grace of sir. God. Yes po. Amen, Alam mo, amen. Brother Tony, totoo naman na inuutos talaga sa atin ng Biblia. There are many verses sa Bible. Di ba? Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Ibig sabihin, ikaw na nakaranas ng kapatawaran. Ang laki ng atraso natin, Brother Tony, kung tutuusin mo. Oo yan. Yung ating atraso, warrant sa tayo ay pupunta sa impyerno. Lahat yun ay pinabaliwala ng Diyos para maligtas tayo. Binigay ang kanyang kaisa-isang anak. Sino ba naman tayo, Brother Tony, ngayon na hindi tayo marunong magpatawad? Yun. That's right. Nakakahiya, sir. Nakakahiya. May term pa niyan si Pastor, sir, last Friday. Hayop ka, hindi ka nagpapatawad. Hayop lang ang hindi nagpapatawad. Kaya Diba? sa hindi Yeah. nagpapatawad, Naalala ko yan. hayop ka. Yeah. Yun. Oo. Alam mo, di ba, may maraming example sa Bible, Brother Tony, di ba? Yung isang tao na ang laki ng utang niya sa hari. Hindi siya makabayad, humingi siya ng tawad. Pinatawad siya ng hari. Pag-alis siya, tuwan-tuwa siya. Pumunta siya ngayon sa taong may utang sa kanya na kapiranggot lang. At pinagalitan niya, ipinakulong niya. And nalaman ng hari, binalikan siya. Siya ang pinakulong. Bakit? Ikaw na pinatawad na kalaki-laki ng utang mo sa akin, sabi ng hari, ay pinatawad kita. Ikaw, hindi mo na ipakita ang kapatawaran na yan sa taong may utang sa'yo na maliit lang. Putting ourselves in that situation, Brother Tony, pinatawad tayo ng Diyos. Ano kayang buhay natin kung walang Kristo sa buhay natin, Brother Tony? Itong long sleeve na ganito damit, wala sa atin ito, Brother Tony. Palagay ko, nasa ibang biyernes na kami, Brother Tony. Yes, sir. Happy hour. Nandun ka Yes, sa sir. parang studio natin. May mga ilaw na ganito rin. Uy, Pero Ibang patay kulay. si Ibang klaseng studio yan, sir. Di ba? Ano kaya ang buhay natin if not for the grace of God? Na Yes, sir. pinatawad tayo? Amen. Sino ba naman tayo na ang taong may atraso sa atin ay hindi natin kayang patawarin? Sabi nga ni Sai kanina, feeling mo, Sai, may karapatan ka na kasi pamilya nyo ang sinira niya. Pero if not for the grace of God na pinairal mo, isang 1-2 punch mo lang, Sai, sa laki ng ano Ay, mo. Oh, pambira. Diba? Knockout yun. Sinasabi ko sa'yo. Oo. Kaya importante na maintindihan ng bawat isa ngayong gabi the principle of committing to forgive, Brother Tony. Amen. Amen. Napakahalaga po noon. Kaya maganda po yung binahagi ni Ma'am Say, no? Hindi natin maipagkakaila yung personal experience ng isang tao. Hindi natin po pwedeng makontra yun kasi yun ang naranasan niya eh. Kaya kung ito ay nagawa ni Ma'am Say, hindi rin imposible ito. Young people na magpatawad kayo, maaaring kasi yung iba nating sa mga young people natin, nasa case na katulad ni Ma'am Say na may problem din sa kanilang family, kung nagawa yun ni Ma'am Say, kaya nyo yung gawin. Kaya napakaganda na ito bago tayo mag-isip young people na nasa relationship ka ngayon, sana na-gets nyo yun, nasa relationship ka ngayon, meron ka relationship, yung mga magulang mo, nasa relationship ka, di ba? Bago tayo maghanap ng another relationship na papasukan, dapat maganda, ayusin muna natin yung current relationship na meron ka sa ngayon. Kaya kung ngayon, meron kang unforgiving spirit, maaaring itong programa na makakatulong sa inyo. Kaya ipag-pray natin. Sabi nga ni Pastor, last Friday, ang forgiveness is not a one-time event, but a continuous journey toward healing. You will never heal yourself
No, pag ikaw ay nananatili sa puso na ikaw ay nais mong maghiganti. Kanina nakita ko yung comment ni sa Japan si Ma'am Floor. si Ma'am Flor. Ma'am Flor. Pag ang isang tao ay hindi marunong magpatawad, may cancer ka na. Totoo yan. Totoo yan. Paunti-unti mong pinapatay yung Ang sarili mo. pinapahirapan mo ay Yes, sir. walang iba kundi sarili mo. Yes, sir. Kaya napakaganda po na ang bawat isa po sa atin, nakita po natin sa buhay ni Ma'am Sai kanina, it is a deliberate decision. When we decide, it's not about emotion. Right? Kasi itong kalaban natin pag lalong-lalo na yung mga kabataan natin ngayon, ang hihilig sa mga palabas, ang hihilig sa mga series, ang hihilig sa mga Korean novela na gustong-gusto nilang kiligin. That's the fact. Di ba? Kung tatanungin ko dito, Dave, ano yung pinapanood mo? Yung nabanggit mo sa akin, yung Korean novela. Ay, huy. Joke lang. Di ba maniwala yung mga viewers natin? Joke lang po yun. Pero totoo, ang bihira, yung mga kabataan natin ang hihilig sa mga palabas na magpapakilig sa kanila. Yun. Kaya itong problema, pag nakapanood sila sa mga ganun, tapos nag-away yung mga napapanood nila, ganun pala. Yung bibigyan pala ng flowers, Uy. bibigyan pala ng chocolate, Binubuyo mo. kinakailangan pala, Inaamo mo. sir, kinakailangan palang lumuhod. Di ba? Brother Tony, alam mo, sa totoo lang, that's why we have been very emphatic. We have been always teaching dito sa show natin Yes, sir. na bagamat emotions are good, but emotions have a proper place sa Yeah, buhay tama natin. yan. That's right. Hindi, yung Amen. mga ganung palabas na sinasabi mo, Brother Tony, hindi yan based on principles, Yeah. but based on emotions. Yes, sir. And ang emotions, alam naman taga-subaybay natin yan. Minsan, nasa taas, high moral ka. Minsan, nasa baba, low Yeah, moral ka. unstable. Unstable yan, Yeah. up and down yan. Yeah. Parang uso yan sa damit, di ba? Uso yan sa sapatos. Minsan nasa uso, minsan wala sa uso. Kung yung ating character ay nababatay sa emotions natin, yung ating character ba nito, up and down. Yeah, that's right. Pag masaya ka, pag high moral ka, maayos kang kausap. Pag may problema ka, may nakatraso sa'yo, pag malungkot ka, nasa baba ka, ang hirap-hirap mong kausapin. Napakasumpungin mo sa lahat ng sumpungin. Di ba? Ang hirap, ang bigat mo, sorry, Sai. Ang Pasensya na hirap po. mong makasama. Pasensya na po. Pasensya na Strong po. word use, strong word use. Di ba? Sapagkat, alam mo, importante na maintindihan natin. Sabi mo nga, Brother Tony, it is not a one-time decision. Yes, sir. It is a lifelong process of healing yourself. Na everyday dapat iisipin mo, I am committing myself to forgive other people na nagkakaatraso sa akin. Because if not, kumuha ka ng cancer sa sarili mo. Nagtanim ka ng buto na inaalagaan mo, Hirap nun. pinapalaki mo. Yeah. Last year, pinag-usapan natin, paano mo pag hindi mo binitawan yung galit mo. Para ka nagtanim ng buto na isang kahoy na inalagaan mo, diniligan mo. Uy, kumusta na yung buto kong galit? Uy, galit ako. Uy, lumaki ka Naugatan na. na. Time will come, kakainin ka yan, lalamunin ka yan. Sino ang taong hindi makapag-isip na maayos, Brother Tony? Yung may kagalit na iba. Sino ang taong nakasimangot parati? Plastic ang ngiti, yung may kagalit. Sino ang taong nasisira ang araw niya? Kahit wala siyang kausap, pero iniisip niya lang yon. Yung taong may kagalit. Di ba? Paano yung sinasaksak sarili niya? Para mong sinasaksak ang sarili mo. Mag-isa ka lang. Di ba? Nakakita ka ba ng taong nag-iisa lang? Naalala niya yung kaway niya. Naalala niya yung kaway niya. Para siyang kinakausap sa kanyang sarili. Ang hirap eh. Ang hirap. Sino ang nahihirapan sa buhay? Yung taong may kagalit. Totoo yan. Brother Tony, ilan taong ka na ba, Brother Tony? Sir, I'm turning 37 this year. 37. Yes, sir. Time will come. Ako, 55 ako. I'll be 56 next month. Brother Tony, ang buhay maiksi. Papayag ka ba? Alam na. Yung iksi mong buhay, Uy. uubusin mo ang Sasama ng 10% ng buhay mo na Ilalaan mo ikaw ay doon. may kagalit. Di ba? Yeah. Sir, kahit 1% yan, hindi natin alam bukas eh. Di ba? Hindi, di ba? Na ilang, kung isuma mo ang oras, ang minuto, ang oras, ang araw na ikaw ay may kagalit, ilang araw, ilang taon ka ng buhay mo, may kagalit ka sa iba. Naka-band-aid, sir. Yung, sir, yung biroan na, buti pa ako nakakulong, yung literal,
Kasi pag na-serve na niya yon, makalaya na. Yun. Pero yun, sir, na doon sa kaloob-looban niya, nakakulong yung galit, lahat na. Walang kalayaan yun, sir. Walang kalayaan. Hanggat Kaya nung hindi sinabi ni mag-forgive. Brother Hirap Tony nun, na, hirap. it is a deliberate and lifelong decision. It's a process. It's not a one-time decision. Pag sabi mong, I commit to forgive, napatawad ko na sila. Sabi mo lang yun. Pag hindi mo tinanggap na lifelong process yan, masagi ka lang ng konti. Hey! Alam mo basta na bahala naman. ka dyan. Lalabas yan, Brother Tony. Yun. Diba? Kung may tumatawa siya. Diba, sir, sabi nga ni Pastor, binibilang, nung nakaraan ka pa. Yun, Kaya, binibilang. bilang mo rin na yung Oo, kasalanan nakarami ka niya. na. Nakarami ka na, Diba? kahapon ka pa. Nabanggit lang ng kausap mo, dyan na naman yan. Change topic tayo, ayoko niyan sa kanya. Diba? Akala ko ba pinatawad mo na? Because it is a lifelong process na dapat iisipin mo talaga yan. If not, kung ano na sa loob mo, lalabas yan. At mahalata ka na hindi ka nakapagpatawad. Sir, bakit natatawa ako? Ang hirap nun yung hindi mo pinatawad kasama mo sa church. Every service magkikita na lang. Pero team prep, higit sa lahat. Kapag nag-asawa ka na, 24/7 kasama mo yan sa bahay. Yun. Katabi mo pa. Grabe yung pagka-emphasize si Sister Rona. 24/7 kasama mo yan. 24/7. 7 days a week. Actually, papunta tayo dyan, Brother Tony. Papunta Diba? tayo, papunta tayo. Okay, young lady, di ka pa nag-asawa. Tinuturuan ka na paano magpatawad. Sabi ko nga, Yeah. ang daming verses sa Bible. Diba? Young man, nagbabasketball kayo, nasiko ka ng kalaban mo. Gagantihan ko yan. Next na play. Next na play, ang pwesto mo power forward ka, lumipat ka sa point guard kasi babantay mo yung nakaatraso sa'yo. Yun. Gagantihan mo. Young man, matuto ka magpatawad. Young lady, di ba? May nakaatraso ka, classmate mo, kaibigan mo. Tinandaan mo, after 1 year, nagsalubong uli kayo. Naalala mo may atraso sa'yo. Hindi mo kinausap. Matuto ka magpatawad, young lady. Yun. Bakit? Time will come, young man. Time will come, young lady. Mag-aasawa kayo. Young man, nakasama mo lang sa basketball court. After 1 week, naglaro uli kayo. Nakita mo, 1 week ang nakalipas. Sabi nga ni Rona, di ba? Yung young lady, kaibigan mo, nakita ka uli kayo after 1 week. Naalala mo, last week may atraso sa akin to. Hindi mo pinatawad. Hinisingil mo. Nasisira ang ugali mo because may atraso siya. Once a week mo lang nakita ni Brother Tony. Sabi ba Once si lang yun, Rona kanina 24/7 mo kasama. Kaya, sir, Araw kami kasama mo sa bahay, di ba? pati sa pagtulog. Pati sa pagtulog. Pagising mo, Pagising. nakita mo Pagising siya. niya na naman. Paglabas mo sa kwarto, pagpunta mo Sa sa ulit. kita mo yung asawa Kain mo. na tayo, tapos siya na naman makasama mo sa pagkain. Iyon, di ba? Oo. At hindi ka natuto paano magpatawad. Ikasama mo siya doon. Sir Roy, ngayon pa lang, sa ladies, sir, matuto na silang magpatawad nang hindi sila ang minahal. Hey, O napili. basta! Grabe naman yan. Di ba? Sino ang lugi? Sino ang lugi? Yung taong hindi marunong magpatawad. Yeah. And That's the right. Bible is very clear. Sabi mo nga, Brother Tony, para kang nagtanim ng cancer, kinakain ka dahan-dahan na hindi mo alam. Nasisira ang ugali mo. Nasisira ang araw mo. Na kahit anong kapal ng makeup mo, kahit gaano nabunot mo lahat ng kilay mo, ano na drawing mo doon, hindi mo maitatago pag ikaw ay may sama ng loob sa asawa mo, sa kaibigan mo. Pag ikaw ay may kinikim-kim na heartache sa ibang tao. That's right. Kaya sana naging maliwanag ito sa bawat young people natin when we talk about forgiveness. It is a deliberate decision. Anong klaseng decision? Decision to release anger. To release anger and resentment. No? It is a deliberate decision. Kaya alam nyo, dapat talaga dapat ngayon pa lang bilang isang young people pa lang magkaroon tayo ng i-check natin yung ating sarili. Hanggang ngayon pa rin ba meron pa rin kaya akong kinikimkim sa aking puso na galit? Meron pa rin kaya akong dito sa aking loob, sa aking puso na paghihiganti? Pag nandyan ka pa rin hanggang ngayon,
hindi mo po pwedeng sabihin na napatawad mo na yung mga taong nakaagrabyado sa atin. Tandaan po natin kahit na hindi karapat-dapat, yung isang tao dapat matutunan natin na patawarin. Katulad natin, hindi naman tayo karapat-dapat na patawarin ng Panginoon. Pero bakit tayo pinatawad ng Panginoon? Because that's the true meaning of forgiveness. Kaya team preparation, ngayon pa lamang po dapat marunong na tayo. Matuto na tayo na alisin natin yung galit at alisin natin yung paghihiganti. Ngayong gabi, team preparation, lahat tayo ay nakaranas ng tayo ay sinaktan. Ay, oo naman. Isipin nyo ngayon yung isang tao na sumakit sa inyo. Nasaan ba yan? Oh, Si John Mark. Si John Mark. example lang. Oh, di ba? Sino si John Mark na yan? Yun, di ba? Example lang. Ngayon, pag once na pumasok siya sa isip mo, ano kaya yung mararamdaman mo? Naku, ba't ito Bigla bang pinaalala? nagbago yung Yun. blood pressure mo? Oh, sir. Maaring meron ka pang kinikip na galit. Ay, naku, ba't ito pinaalala kasi, sir? Di ba? Alam nyo, maaring nakakatawa yung binibigay namin na example ni Sir Roy when it comes to na nasa situation na kayo na meron na kayong asawa. Sa totoo lang, pambira sinasabi ko sa inyo, ang hirap. Kami, si Sir Roy, ako. Sana Bakit ako talaga? Yes, si Sir Roy, ako, Tayo mga may kaming may Ayun. mga asawa na. Oo. Sa totoo lang, Sir Tony, saluin na kita kasi si Roy natatawa eh. Yan. Alam mo noon yung aking kapanahunang may asawa ako, ugali ko yung yung magpapaamo, sir, kalaamuhin mo ako. Ganun, pag may nagawa. Ang sabi ng asawa ko, wag mo akong gawing manghuhula. Kasi hindi ko alam kung ano yung iniisip mo. Tinanong naman kita, anong problema? Wala. Pero nakikita ko naman sa reaction mo na meron. At ito yung sinasabi niya. Sige, ayaw mo akong kausapin. Kaya ko na isang linggo hindi tayo mag-usap. Pero ikaw kaya, baka ilang oras lang yan, hindi mo na kaya. Napag-isip-isip ko, oo nga no. Kasi ano lang naman to eh. Gusto ko lang na, hindi kasi hindi niya napansin yung ganito. So ang tanong niya, sabihin mo, and ladies ha, mahilig tayo sa mga small matters. Let us be honest. Ang mga men, nakafocus sila sa big. Pero tayo, napakaano doon sa mga Oo, pagtawanan. Tumatawa, grabe Kasi tawa. Pigil na sinabi pigil kasi si yung Master bigay. Ara. Talaga. Kwento mo Master Ara. Kaya yun yung na naisip ko, oo nga, makipag-away ako nito. Pag hindi nga kami magpansinan. So, wala kaming ganon dahil mina-mindset niya kung kaya mo. Hindi. So, pag may problema ka, sabihin mo, wag mo akong gawing manghuhula. So, ladies, pag nag-asawa kayo, doon muna ako sa ladies, sir, bilang babae din ako. Isipin nyo, pag asawa nyo yan, gusto mo ba? Till death do us part. Or mamaya naman makipagbati ka. Bakit sayangin mo pa yung time? Yun. Oh, na pwede. magbabati rin lang naman eh. Magbabati Pinapahaba lang pa. naman. Pinapahaba pa. Totoo yan. Kaya yung sinasabi po ni Ma'am Rona, totoo po yan eh. No, napakahirap na sa loob ng tahanan na meron kayong tampuhan. Sa totoo lang, napakahirap. No? Ako po ay nagsasalita sa inyo dahil personal naranasan din po namin yan. Hindi ninyo may enjoy yung buhay ninyo sa loob. Nasa loob kayo ng tahanan. Sabihin natin, maganda yung bahay ninyo. Yun. Marami kayong pera. Meron kayong marangyang pamumuhay. Pero kung magkaaway kayo ng asawa ninyo, lahat ng hindi nyo ma-enjoy yan. Pero Tony, yung mga binata dalaga pa, di ba? Halimbawa, may kaaway ka na kaibigan mo. At iniisip mo, galit na galit ka. Pag uwi sa bahay nyo, ang tanong ko, maganda ba ang tulog mo o hindi? Maging tapat kayo. hindi maganda ang tulog mo. Kasi iniisip mo yung barkada mo na kagalit mo, etc. Matulog ka, may dala kang galit sa kanya. Isipin mo yung asawa mo, kasama mo sa tulugan. 24/7. Hindi, Rona, baka sabi mo kayo iba 24/7 yun, di ba? Katabi mong matulog. Galit ka doon. At honestly, Brother Tony, walang tao na galit sa kanyang spouse ang mahimbing ang tulog. Yes. Maliban kung Mahirap, natulog na mahirap. spouse, sinampas nakatulog. Nakatulog dahil linumpas. Kaya importante maintindihan natin, Brother Tony, you are doing yourself a good thing kung ikaw ay marunong magpatawad. Amen. Mabait ka sa sarili mo. Kasi hindi ka kumuha ng martilyo at pinukpok mo sa ulo mo eh. Hindi ka kumargo ng pressure. Hindi ka kumarga ng pressure ng sama ng loob na ikakasira mo
kung ikaw ay marunong magpatawad, Brother Yeah, Tony. that's right. Kaya another meaning na ibinigay ng ating po pastor, kasi nakita ko napakabilis ng oras. Last na lang to, maganda na idamay natin ngayon pong gabi. Alright, isa rin po sa meaning of forgiveness, it does not necessarily mean reconciliation because forgiveness and reconciliation is a different matter, no? But it frees you from the burden of anger. When you forgive, yung burden, yung bigat sa ating pong puso, pag natuto ka magpatawad, ay ang gaan, ang sarap. Ewan ko lang Yeah, po, no? yeah. Ang sarap ng pakiramdam ng isang tao na marunong kang magpatawad. Totoo yan. Alam nyo, lahat naman tayo nakaranas na may mga taong umaway sa atin, may mga taong inagrabyado tayo. Salamat sa biyaya ng Panginoon, may mga galit man na parang, alam mo yun, nakaranas din naman tayo, pag nagalit tayo, parang merong something na ang init. Pag hindi mo i-release, parang parang hindi ka mapakali. Kaya gusto mo minsan, pag Check. ikaw ay galit, pambira mapapasigaw ka talaga eh. You are emotional. Yeah. Pag ikaw ay galit, no? Hindi mo na makokontrol yung bawat desisyon, bawat action na ginagawa mo kasi galit ka nga. Pero tandaan natin team preparation, pag tayo po ay dumating o humantong na tayo na talaga tayo ay galit na galit, napakaganda yung sinabi ni Pastor last Sunday. Anong ginawa ni Joseph? Joseph, right? Joseph. Oh. Tumigil muna siya. Di ba? Kinompose niya yung kanyang Ay, sarili. sarili. Nang nakita niya yung mga kapatid niya At si na Benjamin, yung nakaagrabyado bunso sa niya. kanya, di ba? Ay, pambira. Gusto niyang gumanti. Nakita niya ang kanyang bunsong whole brother. Yeah. Yung iba half brothers niya. Yes, sir. Na si Benjamin, so he was touched with emotions. Mahal na mahal niya, awang-awa siya, gusto niya kapin. Eto mga half brothers niya, galit na galit siya, gusto niya Yeah. gumanti. At nasa kanyang kapangyarihan na pwede siyang gumanti. Yeah. Na hindi alam ng mga kapatid niya, ng kapatid at half brothers siya, na siya pala si Joseph. Yeah. So yung emotions niya, mixed emotions, naghalo-halo. Anong ginawa niya? Pumasok sa kwarto, Yun. umiyak. Pinalabas niya lahat ng emotions niya. Yeah. And then inayos siya kanyang sarili. Bumalik siya uli, pinakita niya sa kanyang mga kapatid na parang normal lang, baliwala. Amen. Bakit? He did not allow himself to be overcome Amen. with emotions. Amen. That's it. Importante ang emotions, Brother Tony, but tayo dapat ang mag-control Yes. ng ating emotions. Yes. Anong gagamitin natin para makontrol yung emotion natin? Prinsipyo. Amen. Principles are steady. Emotions fluctuate. Parang kuryente yan. 220, 110, blackout. Diba? Ganyan, taas baba yan eh. Pinakita ni Joseph paano tayo dapat mag-act. Pag tayo ay galit, Lalaki yun, sir, ha? lalaki yun. Yeah. Lalaki yun. Pag tayo ay emotional, tumabi muna tayo. Mag-solo ka muna, young man. Father, mag-solo ka muna. Compose yourself. Kuha ka ng kape. Bakit kape? Kasi pag sumigaw ka, matatapo yan sa'yo. Basta solo ka, di ba? Hindi ka pwede uminom na mabilis eh. Nanginginig yan eh. Dapat dahan-dahan lang. Mainit yan eh. Yun. Grabe tawa mo saya. Compose yourself first, lalo kung ikaw ay lalaki. Lalaki, nakakahiya to be overcome with our emotions. That's right, sir. Nakakahiya sa lalaki yan. Honestly, Brother Tony, yan ang nilalabanan ko sa aking sarili. Lahat tayo, sir. Palagi ko, mas grabe ako, Brother Tony. Bisaya ako eh. Ay, Pag nangangatal na ako na hindi na ako makapagsalita, ibig sabihin, yung aking emotions are taking the better part of me. And it's only by God's grace. Minsan, hindi ako nakokontrol. Minsan, tumatawid, sumusobra. But by the grace of God, yan ang nilalabanan ko. Brother amen. Tony. Amen. Ayokong ma-overcome ako na aking emotions. That's right. Ako'y magalit na sobra. Pwede mo ipakita ang mali ng isang tao na hindi ka makagalit. Pwede kayo mag-usap ng maayos ng wife mo, ng husband mo, kung ikaw ay may asawa na hindi ka galit. Pero ipapakita mo na siya ang mali at ito dapat ang tama. Na hindi ka magagalit at hindi kayo mag-aaway. Kung sakaling ayaw niyang tanggapin, nasa kanya yon. Basta ang sa side mo, hindi ka tumawid sa mali. Hindi ka nagpo-overcome sa emotions mo. At sir, yan ang biblical na sinasabi sa Bible na pwede kang magalit na hindi ka nagkasala. Be angry, But sin sin not. not. And huwag palubugan ng araw yung ating galit. Baka naman, ilang araw na ang lumilipas. Palipas ng kalendaryo. 24/7. Kasi ma'am, maulan. Walang Maulan araw. kaya
wala na. Ilang araw. Yun. Alam mo ba ito, Tony, napakabilis na oras talaga Oo eh. nga. Nabanggit mo kanina, Sir. forgiveness is not equivalent to reconciliation. Yeah. When you forgive, automatically you forget. Does it mean na mag-reconcile na kayo kaagad? Yan ang talakayan natin ba Tony next week. Yes, sir. Kaya sa lahat ng ating pong nanonood sa ating pong programa ngayon pong gabi, nasa introduction pa lang po tayo. Hindi pa ito yung pinakabuod or pinakabuo na topic natin about commit to forgive. But we are praying sa mga susunod po na Friday, sama-sama natin pag-aralan and prayerfully na ang bawat isa po sa atin matutunan natin at magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon na tayo po ay magpatawad. Alright? So ngayon pong gabi, shout out po muna tayo. Sir Roy, sir. Shout out sa mga sumusunod. Dayan, Dang Valencia, Dang, shout out to you. Joel Palaka, Joe Marcelo, Joshua, shout out to you, Joshua. Jude Cordevilla, Gretchen Bausit, Ellen Esguera, Brian Panimdim, Bernie Taguban. Brother Bernie, shout out to you. Malu Domingo, Malu Domingo, Mary Jane Torreño, Rosales Gurley, Marns at Fia, that is kasama ko yan sa office, Marns at Fia, si Marnie, Ma'am Floy Solomon, Ma'am Noyce Navarro, all the way in France, kasama si Simon and Garfunkel. Amen. Pastor Joel Tandoy, Ian Juarez, Ma'am Genevieve Gaa, Ma'am Joy Rico, total viewers for tonight, 66, medyo mababa. Next week, keep passing the link yung mga mauna makapag-log in sapagkat magandang ating tinatalakay. Yun. Amen, Medyo amen. mababa, sir, kasi hindi pa sila nagpapatawad. Yun. Totoo lang, isa yan sa pinakamahirap na gawin. Yes. Kaya wag tayo mag-alala kung struggle pa rin tayo dyan. Kaya nga tayo nandito para matutunan natin and sa biyaya ng Panginoon, matutunan po natin na magpatawad po tayo. Alright, so bago tayo magpaalam, baka meron na ba tayong mga pictures? Sige, pakita po muna natin. Ma'am Ara. Ayun, may mga pictures po. Yan na nasa harapan natin. Ayan, mula sa grupo ng Team Fearless. Of course, kasama ng aming leader na si Sir Emilio Daef. At ganoon din po sa Team Steadfast mula naman sa pangunguna ni Sir Dave. Amen, de la Brother Cruz. Joseph. At ganoon din po Send na ng sa picture. Team Purposeful sa pangunguna po ni Sir Alfonso at sa Team Patient sa pangunguna ni Sir George. Yun, no? Ayan, thank you so much. Amen. Marami tayong nakita mga nakapag-send ng picture. No, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, team preparation, and we are praying na naging pagpapala po kami sa ating pong pinag-usapan ngayon pong gabi. Ma'am Sai, baka may mga nais po kayong batiin bago tayo magpaalam. Ayan, muli po maraming salamat po sa Team Patient. Good evening po muli sa inyo at sa lahat po ng mga team preparation. Ayan, sana po ay may mapulot po tayo at mai-apply po natin. Sabi ko nga sa inyo, personal experience, iba po ang blessing kapag nagpatawad. Talagang ando doon, makikita mo yung power ng Panginoon na at least nakita mo na gumagana sa iyo yung Holy Spirit. Aba, blessing po yun, di ba? At saka, gusto ko pa sanang batiin din ang aking mother dyan nanonood. Hello, Mommy, at si Sister Chris ay nanonood din po Hello, sila. Chris. Muli, see you po next week. Amen. Ma'am Rons. Hello po muli, magandang gabi sa ating lahat at maraming salamat sa mga kasama namin ngayon, lalo na sa ating mga live viewers na nakakatuwang makita ang ating mga team prep dahil ang Amen. programang ito higit sa lahat ay para sa inyo. Amen. Kaya huwag nating kalimutan gaano kahalaga ang pagpapatawad dahil sabi nga po ni Pastor Hill na sa pagpapatawad makikita ang Panginoon. So, Amen. iiwanan namin sa inyo ngayong gabi kapag hindi kayo nagpatawad, ibig sabihin, hindi makikita ang Panginoon at ikaw ay pangit. Amen. Tama. Maraming salamat, Ma'am Rons. Ma'am Ara. Ayun, maraming salamat sa napakagandang introduction ng topic po natin sa gabing ito. At yun nga sir, sabi kanina na syempre normal reaction natin bilang isang pangkaraniwang tao na magalit sa isang taong merong nakaatraso sa atin. Pero abnormal din kung hindi tayo marunong magpatawad Tama. doon sa Ganun taong si nakakasala Master. sa atin. Tama, Kaya tama. nga, lagi po natin,
kailangan nating i-check talaga yung sarili natin. Bakit nga ba ako hindi makapagpatawad? Ano ba ang meron sa akin? Bakit hindi ko ma-forgive itong bagay? Itong tao na nakagawa ng ganito sa akin. Kaya nga ang tanungan, ang biroan namin dito, sir, nung Monday, nakapagpatawad na ba ang lahat? Kaya ayun po, kailangan i-check natin yung ating mga sarili. Ako personally, kagaya ng sinabi ni Sir Roy, Pinatawad mo na. yes! Last year pa. Grabe pa yes na yes! Hindi, ayun po, kaya napakaganda po. Maraming salamat po muli sa ating programa. Thank you po, Pastor Hill, dahil mula dun sa Preaching. mensahe last Sunday at And nalugtungan Wednesday. pa nitong Wednesday. Kaya maraming salamat. Kaya team preparation, patuloy po tayo mag-tune in at magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito po sa ating programa. Thank you po. Amen. Sir Roy, sir. Shoutout muli kay Tony Claro, Bojo Bautista, Joshua Marcelo, Bang and Carlo, and kay Marnie. Mga kasamahan ko sa Inspector General's Office na nabigyan ng link. Silent kayo, but shoutout to all of you. And of course, special shoutout kay Sister Christy. Amen. Love you to the max. Amen. Maraming salamat, Huya, sir. Nag-message pala sa akin si Ma'am Sharina. Uy, No, sabi niya sa akin, sir, pahabol sa announcement nyo. Here are the list of excellent ladies that I am endorsing to you, pambihira. Wow. Ito, welcome natin sa Team Prep. Ay, No? Yes. So, meron siyang binigyan mga pangalan, katulad ni Stephanie, Uy. si Ram, si Pauline. Wow. Nanonood palagi sa atin si Pauline. Jing Robles, Maricel Menchavez, Rovi Gay Lagud, at si Gia Wow. Bianca. Welcome sa Team And Preparation. sir, speaking of birthday din ngayon ni Gia. Gia. Ah, Gia, happy birthday to you, Gia. Happy Palagi ni birthday. Sister Christy. Alright. Alright, so and of course, gusto ko rin pong i-shoutout yung aking pong mga ka-area from Northeast family. Thank you for tuning in. And of course, sa aking pong wife, Sister Dang, sa aking dalawang anak na si Primo at saka si Anya. Prim Prim. Yeah, magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next Friday. See you next episode. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with the Lord. Fellowship